akala ko, tingin ko, dapat automatically ibinabayad. And I have a follow-up question to that sa Dasmariñas Water District, Mr. Chair, dahil binanggit na rin ng Insurance Commission. So regarding po itong chronic service failures being discussed today sa Dasmariñas and the other local water districts, the agreement, the JVA, specifically allows you to forfeit 6% of the performance bond as a penalty. Has Dasmariñas or have the water districts involved ever passed a resolution or initiated the processes required to call on this bond, Mr. Chair? Si Engineer Artiaga, Mr. Chair. Engineer, go ahead. Again, good afternoon po, Mr. Chair, Madam Senator. So, may banggit ko lang po sa body po with regards to sa experience namin sa Dasmariñas Water District with this one. Regarding po particularly sa insurance claim. So, bukod po dun sa mga nababanggit niyo, pero meron po talagang mga initial na mga struggles na na-encounter majority or almost all ng mga water district. One is yung determination saan kinukompute ang 6%. First thing, magkakaiba po kami. Sa amin 6%, sa iba may, I don't know, may 8, may 12, so iba-iba po yan. So hindi uniform. Yeah, hindi po siya uniform. I don't know kung saan po nanggaling yung percentages, but isa po yan sa number one na pinaka-problem namin. Number two is merong findings sa amin si COA before na ang basis daw ng computation ng 10%, which is yun yung nasa JVA or NEDA guidelines, is naka-based on 25 years. So, ang isa din sa na-encounter namin problem is hindi namin matukoy kung sino ba yung susundin. COA said na 25 years dapat. So, ang ginawa namin, nagtanong kami kay OGCC and they said 5 years. And then, para ma-shortcut na, ang gusto namin, ang ginawa namin is nagsumulat na kami sa NEDA by that time. Kasi since sila yung parang author ng NEDA guidelines, dumiretso na kami sa kanila. And then, ang sabi nila, pareho nung kay COA, 25 years. So, and then eventually, nung tinanong namin si Prime Water, binigay namin sa kanila, ito yung mga varying opinions with regards to this one, they stick naman sa annual. Yun daw yung kapangatawan nila, annual, yun daw yung nakalagay sa JVA. So, binalik ulit namin kay NEDA bilang the author, and sabi ni NEDA, ibalik kami kay OGCC. So, doon pa lang po sa computation yun, hindi na talaga mahirap na talaga siyang makuha. And then, another thing din, once na Kung of yung percentages across water districts, dahil iba't iba yung sinasabing percentages, time frame ng mga kinukonsulta niyang agencies, ano man yung percent na nasa bawat water district? 6% man yan, 10% man yan, for 5 years man yan, for 25 years man yan, bakit hindi kinocall on yung performance band to whatever percentage para proteksyonan yung i-enforce yung penalty clause para proteksyonan yung consumers niyo? Yes po. So, nag-file po kami ng 2024 and 2025. Initial, ang naging setup po namin is nung nag-file po kami, ang JVA po kasi, ang renewal niya is 1 month before the anniversary. So, technically, sabi nag-confirm kami kay Insurance Commission and yung sa insurance company, meron daw po kaming 10 days to claim. Ang problem lang po dun is yung tinatawag namin annual service obligation report, isinasubmit siya ng Prime Water 3 months after pa ng anniversary. So, immediately lapse na talaga yung lapse na po talaga yung insurance policy. So now, pag nakuha namin yung report, mag-validate namin yung all, magpa-file kami, sasabihin niyo ng insurance company, lapse na siya. So, pabalik-balik ang I understand, Engineer, Mr. Chair. So, pero mukhang isa itong leverage na pwede pang gamitin ng mga water districts na baka hindi pa na-maximize yung paggamit ng tool na iyan. Yes. And balik lang sa Insurance Commission, Mr. Chair, kay Mr. Paredes, ito ba yung dahilan o pagdadaliman kung bakit mababa lang yung pagtanggap ng mga cases o yung pag-resolve dito? Couldn't IC be more proactive vis-a-vis yung water districts? Dahil meron naman silang
a form of insurance sa pamamagitan ng performance bond na kung mas proactive yung IC, pwede nyo silang suportahan to claim that, Mr. Chair. Madam Chair, we try to be proactive, even in communications between water districts and the insurance companies where we are copy furnished. We already start the mediation process to inform them of what can be done and if they want to be mediation. Mediation po, Mr. Chair, ba yan? O process ito na designed by the Insurance Commission? It's the trust, Madam Senator, is to have alternative dispute resolution in cases, and this is one of the methods. And the ABR nasa batas yan. Yes. But it's not the only method, is it? Yes, yes. It's the only method. No, It's not. there's litigation, Those methods. arbitration, among others. Dalawa lang. Automatic payment of the insurance to the water district kung klaro na hindi na-deliver yung performance against which the bond was put up, Mr. Chair. That's not included, Madam Chair. So, Mr. Paredes, dun po sa mediation, sino pong nag-offer ng amount na ilalagay dun sa table at sasabihin, okay, ito isa-settle namin, ito lang kami settle. Who makes that decision? The three parties, Both. Pero ang offer mag-run kunya sa Prime and then Prime will tell the insurance company? it could be offered can come from either the insurance company or from the claimants. It could start from there. The role of IC at the time The is claimants, for example, the claimants will say, ito yung gusto ko amount, ito yung dapat ibayad sa amin kasi ito yung amount sa tingin ko Yes. dapat. And then, sasabihin na yun ng Prime doon sa insurance company. And then, yung insurance company sabihin, hindi namin kaya yan, o kulang kasing perang sa policy, hindi mo ganun kalaki ang pwede nyo mag-claim, etc. that can happen, Mr. Chair. The amount could be initiated by either party. But usually, in our practice, it's always the claimant. But this is not with respect, Mr. Chair, to palm water surety companies because we have very few. I'm stating this in several terms. Nakastipulate sa policy ng insurance na binili ng insurer yung nagpa-insure. Hindi kasi promoter. For surety, sir, there's a face value for the surety bond, and that is the extent of the coverage of that. Okay, isa ko lang po. Well, sa bagay, hindi nyo na po sakop to. Kasi pagtaka sa 6.3 million pesos lang ang total amount ng performance bond ng Prime. Hindi nyo pa po pwede silang questionin at tanungin. Bakit ganun samantalang isang 10 years na kayo dyan sa industry niyan. And then by the dozens ang inyo pong pinapasokong JVA at kailangan magbigay ng 10% sa capital investment para sa performance bond. Bakit ganun lang kaliit yung perang nandiyan sa inyo ngayon? Mr. Chair, we could look into that because in terms of how we certify bonds, we have a process within IC whereby we certify that the bond was issued by a company that was authorized to do so. And then in that certification, we provide there a QR code, which brings you to a portal where you can check the authenticity of that Siguro pakicheck mo ito. bond. Yes, sir. We will do that, sir. We will look into that, sir. Let them explain. Anyway, wala namang masabi sa ito si Mr. Fabrique kasi presidente po kayo ng Prime? Sa lahat? You sure? You're the president? Hindi na po. Kasi if you're the president of the company, you should be able to answer some simple questions. And then, kayo, medyo nininervous pa kayo, sir. Siyempre, pag presidente, dapat malakas ang dating nyo. At lahat ng sagot, boom, 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 sagot-sagot agad. Pero in your case, parang ako hindi po kayo presidente para sa akin. Bakit ginawa lang kayong presidente kahapon lang. Wala mo katinong hiling, sir. Sorry, sir. I'm not
hindi ko minamalit yung capability mo. Kaya lang, the way you answer questions kasi kanina sa amin, parang nasushortcase mo kami. You're not giving the right answers to a very simple question. So, some questions. Anyway, maabot tayo magtapos. Tapos mamaya mag-hearing tayo. May tatanong pa sila. Yung sa ano lang, bago ibabalik ko kay Sen. Risa, yung sa Business Permit and Licensing Office, of course, pwede naman humingi ng ayuda dyan yung mga mayor. Ano yung magagawa ng DLG? Nasaan si DLG? Pakitawag yung DLG. Pakitawag. Gusto ko lang, di ba, anong support ang pwede na ibigay ng DLG? Kayo po ba yun, sir? Magandang hapon po, Mr. Chair and Madam Senator. Ako po si Engineer Rene Valera. Alam po namin kanina pa, sir. Hindi po yung kasama mo si Attorney Pastor niya Okay. went out already for another activity also, sir. So, that's why ako yung So in-invite next niya. time, sir, magpaalaman lang. Yes, sir. I will Sa committee chair. sabihin ko po sa kanya. So, sila po kasi, legal kasi yung sa kanil sabi na I'm handling the, on the project aspect. So, anyway, for yung kung niyo sa rule, Ano yung pwedeng maibigay ng support? Kasi itong mga mayors natin, of course, gusto mo rin kansilahin yung isuspend after na sa showcase order dahil na hindi tumupad dun sa DVA, sa kontata, disadvantages sa kanila. Okay. Kaso, ang ginagawa ng Prime, dinadala sila sa korte, yung pananakot, ididimanda sila, etc. And may mga kaso naman na dinimanda pa, pinakita pa niya yung papel ng demanda, ang daming sinama din sa demanda, binalikan sila. Ano ang tutulong po ng DILG para naman lumakas ang loob nilang lumaban? thank you, Mr. Chair. Can we give our response in writing, Mr. Chair? Okay. And in that case, there's also, may legal department naman ng DILG. Yeah, actually, Mr. Kaya Chair, ito mabibigyan ng support. yeah, we will give the legal advice in writing, Mr. Chair. Nagbigay ba sa inyo, Mr. Valdivino? O ulitin kayo ba sa DILG? Diba? O wala. O kita mo, umilis lang na. Tapos nga, lumayas pa yung kasamahan mo. Ayaw ko na makita pag bumukha mo next time dito. Alis-alis siya, bastos siya. Samantalang iba, dito nagtsaga. Meron po, hindi pa nakapagsalita. They did not leave. Siya umalis. Bastos naman ang kasama mo. At least naman nagpaalam. Papayag naman namin. Kung sagot, siya dapat ang tama sumunod. Kasi legal siya, lawyer siya, di ba? O ba't siya umalis? Wala din mo sagot. Ulitin ko, kailangan magbigay kayo ng support. Kasi katulad ng sa Mr. Valdivino o dinimanda, ilang po kayo dinimanda, sir? Dinimanda para sa kanilang lugar na yun naman po talaga ay kasama sa kapangyarihan na magkansila ng business permit. Tapos dinimanda sila. Ilan po kayo dinimanda, sir? Mr. Chair, yung identified individuals po is 7 and meron pa mga unknown individuals. So kung matutulunan nyo dun sa hearing, approximately baka umabot kami ng 20 plus. Oo. Kawawa naman po. Sino-sino po yung karamihan doon, ano po mga po posisyon nila po sa inyo? Majority of ng mga nademanda, sila po dito ay ating po mga field workers. Meaning, ito po yung mga hinay lang namin just to continue our service na hindi na po ito yung ating supply ng tubig. Meaning, kinuha namin sila po ay mga legit tambay. Wala silang trabaho. Nung kinuha namin just to support our service, pagpasok po nila, nakasuhan pa sila. For example, nakikita po sa DOJ, Mr. Valera, dito po sa nakapagpasok ang DOLG, mag-medium kausapin yung prime, o magbigay ng support, o whatever, na para
malaman mo magkakampisin yung makasaloob nila. Sa ngayon, matatakot na ngayon ang LGU na i-cancel yung kanilang, i-suspend yung business permit ng POM dahil magdidimad na pala sila.